Sa pinakabagong episode ng FPJ's Batang Kuyapo, ang mga manood ay tila hinigop ng isang malakas na alon sa ilalim ng dagat, kung saan nagsisimulang manginig ang mundo ni Tanggol dahil sa mga matagal ng sigalot na unti-unting sumabog. Hindi na siya ang batang lalaki na lumalaban lamang para sa katarungan. Ngayon, si Tanggol ay nasa gitna ng manipis na hangganan ng katapatan at pagtataksil. Ang lahat ng bagay na tila payapa matapos ang mga nakarang labanan ay dahan-dahan ng kakabitak ng lumitaw ang katotohanan tungkol sa kapangyarihan, danggal at ugnayan ng pamilya. Ang pambungad na tagpo ay pinamahalaan ng direktor ng may husay. Ang malabong liwanag ng silid, ang patak ng ulan sa labas ng bintana at ang mabigat na ekspresyon sa mukha ni Tanggol. Lahat ng ito ay nagsanib upang lumikha ng nakakaantig na tensyon. Damang-dama ng mga manood ang bawat paghinga ng karakter na para bang isang maling salita o galaw lamang ang maaring magpatumba sa lahat. Sa eksenang iyon, tahimik nagmumuni si Tanggol, nagbabalik tanaw sa nakaraan, sa panahong lumalaban siya para sa paniniwala sa pamilya at sa mga prinsipyo. Ngunit ngayon, ang mga taong minsang kanyang ipinagtanggol ang siyang nagtulak sa kanya sa dilim. Ang mga bulong ng mga sabuatan at ang mga makahulugang tingin ni Santino, Erica at Miguelito ay nagbigay ng malinaw na pahiwatig sa mga manonood na may paparating na unos. Ang ugnayan ng dugo na dating pinakamatibay na tali ay naging isang tabak na may dalawang talim, handang wasakin ang anumang relasyon. Sa mga mata ni Tanggol, makikita ang matinding pag-aalangan. Nais pa rin niyang maniwala sa kabutihan, ngunit ang malupit na realidad ay unti-unting winawasak ang kanyang tiwala. Hindi lamang nagkuwento ang direktor tungkol sa kapangyarihan, kundi mas malalim pa, ipinakita niya ang trahedya ng tao kapag ang tiwala ay napalitan ng pagtataksil. Ang mabagal na paggalaw ng kamera, ang malalapit na kuha na puno ng emosyon, at ang mabigat na musika sa likuran ay naghatid sa mga manood sa magulong isipan ni Tanggol. Sa mga unang minuto pa lamang, nagtanim na ang episode ng isang tanong na hindi madaling sagutin. Kapag ang pamilya mismo ang nagtaksil, kanino ka pa maniniwala? Ang alon sa ilalim ng mundo ni Tanggol ay hindi lamang simula ng isang bagong labanan, kundi isang babala na minsan ang pinakamapanganib na kaaway ay ang taong pinakamamahal mo. Sa gitna ng mga eksenang nagtatagpo ang dilim at liwanag, dinala ng FPJ's Batang Quiapo ang mga manonood sa isa sa mga pinakamatinding laban na puno ng emosyon sa pagitan ng mga pangunahing karakter. Sina Tanggol, Santino, Erica at Miguelito. Hindi lamang ito simpleng pagtutunggalian ng mga taong may sugat ng nakaraan, kundi isa ring banggaan ng malamig na katwiran at pusong naglalagablab ng damdamin. Si Tanggol, ang taong bumangon mula sa kahirapan, bumagsak sa gitna ng dugo at luha, ngayon ay muling humaharap sa isang bagong trahedya, nang ang mga taong itinuring niyang pamilya ay siya na ngayong mga kaaway. Ang buhay niya ay isang tanikala ng mga pagkawala, ngunit sa pagkakataong ito, mas malalim ang sugat sapagkat nagmula ito sa pagtataksil ng mga pinakamalalapit sa kanya. Sa bawat salita at bawat titig, hindi lang galit ang naroon, kundi ang sakit na hindi niya maitago. Gusto pa rin niyang maniwala na si Miguelito, na itinuring niyang parang kapatid, ay may natitirang budi, ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unti niyang napagtatanto na huli na ang lahat. Si Miguelito naman ay inilalarawan bilang sagisag ng ambisyon at kalupitan. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang bakal, ang bawat salita ay matalim na parang punyal at bawat katagay puno ng hamon. Para kay Miguelito, ang kapangyarihan ng lahat at sinumang hahadlang sa kanya kahit si Tanggol ay kailangang mawala. Sa madilim na silid nagharap ang dalawang lalaki, ang isa ay kumakatawan sa katarungan at katapatan, ang isa naman ay sa kasakiman at pagtataksil. Ang kanilang pag-uusap ay higit pa sa palitan ng salita. Ito ay isang matinding labanan ng kalooban, mabuhay para ipagtanggol ang iba, laban sa mabuhay para manalo sa anumang halaga. Si Santino, na nananatiling may paniniwala na mananaig ang kabutihan, ang naging marupok na tulay sa pagitan ng dalawang mundong ito. Nakikita niya ang lahat, ngunit wala siyang magawa habang unti-unting gumuho ang ugnayan ng dugo. Sa bawat pagtatangka niyang pigilan ng gulo, dama ng mga manood ang panginginig ng kanyang tinig, ang takot sa kanyang mga mata. Alam niyang kung walang atras, trahedya magiging wakas. Ngunit paano magkasundo kung higit pa sa personal na alitan ang nakataya, kung ito ay sugat ng nakaraan, ng galit at ng pagkakanulo? Samantala si Erica, ang babaeng pinunit sa pagitan ng pag-ibig at katapan, ang naging kaluluwa ng trahedya.
Mahal niya si Tanggol, nagtitiwala siya rito, ngunit hindi niya maitatangging may tali pa rin siyang nakakabit kay Miguelito. Sa kanyang mga mata, makikita ang bagyo ng damdamin, takot, sakit, at kawalan ng pag-asa. Nang siya'y napaiyak habang nasa pagitan ng dalawang lalaking puno ng puot, parabang naririnig ng mga manonood ang pagputok ng pusong durog. Si Erika ang sagisag ng pag-ibig na nawala sa gitna ng digmaan para sa kapangyarihan. Isang mundong walang puwang para sa kahinaan. Ang pinakatinding eksena ay naganap sa masikip na silid kung saan ang liwanag ay tumatagos lamang sa mga rehas, tila walang daang makatakas. Dahan-dahang lumapit si Tanggol, nagliliyab ang mga mata habang si Miguelito na may kalmado, bahagyang nakangiti ng may pagmamataas. Ang kanilang palitan ng salita ay parang mga sibat na tumatama ng sunod-sunod. Nakalimutan mo na ba, Miguelito? Ilang beses kitang iniligtas sa kamatayan. Hindi ko kailangang iligtas, Tanggol. Ang kailangan ko lang ay tagumpay. Dalawang maikling linya lamang, ngunit sapat upang ipinta ang distansyang hindi na maabot ng pagkakaibigan. Ang isa ay sugatan dahil sa katapatan, ang isa na may nilamon ng kasakiman. Walang panalo sa laban na ito. Tanging mga pusong punit-punit. Sa buong eksena, mahusay na ginamit ng direktor ang mabagal na paggalaw, sinabayan ng mga alaala ng nakaraan, noong magkasama pa sina Tanggol at Miguelito, nagtatawanan at naglalaban sa isang panig. Ngunit ngayon sa parehong eksena, unti-unting namamatay ang ilaw, nilalamon ng dilim ang kanilang mga mukha. Ang contrast na iyon ay nagdulot ng matinding kirot sa puso ng manonood. Isa pang kapansin-pansinin ay kung paano itinayo ng pelikula sina Santino at Erika bilang dalawang magkasalungat na emosyon. Si Santino ang kumakatawan sa isip sa natitirang kabutihan, samantalang si Erika ang tinig ng puso, ng pag-ibig na walang magawa sa harap ng karahasan at kasinungalingan. Hindi man sila ang sentro ng labanan, sila ang espiritu nito, sapagkat sila ang nakasaksi sa pagbagsak ng pinakabanal na bagay, ang ugnayan ng pamilya. Bawat detalye, ang pagpatak ng luha, ang alingaw-ngaw ng putok ng baril sa malayo, at ang huling sulyap bago umalis si Tanggol, lahat ay may bigat na emosyon na sumisiksik sa dibdib ng manonood. Hindi na ito laban ng mabuti at masama lamang, kundi isang malalim na tanong tungkol sa pagkatao. Maaari pa ba nating panatilihin ang ating puso sa mundong puno ng kasinungalingan at kasakiman? Nang tumalikod si Tanggol, unti-unting nilamon ng mahina ngunit mainit na liwanag ang kanyang anino. Tahimik na napanood ni Santino habang si Erika na may bumigay at paiyak. Sa sandaling iyon, alam ng mga manonood na isang bagong yugto ang magsisimula. Ang laban ng puso at isip ay hindi pa tapos, at ang halaga ng bawat desisyon ay mananatiling sugat sa kanilang mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng kahusayan sa pagganap, talas ng script at ritmo ng emosyon na abot ng bahaging ito ng pelikula ang rurok ng sining ng pagkukuwento, kung saan bawat salita at bawat titig ay naglalaman ng libu-libong sakit na hindi kailanman nasambit. Nang matapos ang pinakabagong yugto ng FPJ's Batang Quiapo, iniwan nito ang mga manood sa isang mahabang katahimikan. Hindi isang hungkag na katahimikan, kundi isang bigat ng damdamin na bumabalot sa bawat eksena. Nagsimula ang huling tagpo sa dilim. Tanging ilaw ng isang maliit na lampara ang nagbibigay liwanag sa mukha ni Tanggol. Tahimik siyang naglalakad sa madilim na kalsada, habang ang ambon ay tila naghuhugas ng mga kasalanan at sugat ng nakaraan. Ngunit kasabay nito, parang pinapaalam din ang pamamaalam sa dating katauhan niya. Walang malakas na musika, walang huling mga salita upang tapusin ang lahat, tanging mabagal na galaw ng kamera, puno ng pagninilay. Lumingon si Tanggol, tumitig sa malayo, kung saan kumikislap ang mga ilaw ng lungsod na parang ilusyon ng pag-asa. Ngunit sa kanyang mga mata, mababanaag ang malalim na lungkot. Naunawaan niyang ang landas na tatahakin ay hindi na para sa kapayapaan. Sapagkat ang digmaang ito bagaman tila humupa ay hindi pa tapos. Si Santino naman ay nakatayo sa isang bakanting silid, mahigpit na hawak ang lumang litrato nila ni Tanggol at Miguelito. Ang mga alaala ng kanilang mga ngiti at sabayang pakikibaka ay ngayoy naging abo. Mahina niyang binigkas, kung ano man ang mangyari, babalik pa rin tayo sa pinagmulan natin. Ang mga salitang iyon ay parang paalala, na kahit saan man humantong ang kapalaran, sila ay mananatiling konektado ng isang tali na tinatawag na pamilya. Samantala, si Erika ay nasa isang sulok, nakaupo sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ang pag-ulan. Ang liwanag mula sa kalye ay dumadampi sa kanyang mukha. Ang kanyang mga luha ay kumikislap, ngunit may bahid ng pag-asa.
Alam niyang maaring nagwakas na ang pag-ibig niya kay Tanggol, ngunit sa kaibuturan ng puso niya, nananatili ang paniniwala na darating ang araw ng katotohanan. Ang araw na mananaig ang katarungan sa dapat manaig. Si Miguelito naman, nasa marangyang silid ngunit puno ng lamig at pag-isa. Tinitigan niya ang sariling refleksyon sa salamin, isang tagumpay na walang kaligayahan. Tumawa siya ng mahina, ngunit walang sigla, tanging kawalan. Ang tagumpay ni Miguelito ay naging isang ilusyon sapagkat upang makamit ito, isinakripisyo niya ang lahat, tiwala, pamilya, at ang kanyang sariling pagkatao. Nagtapos ang yugto sa tanaw ng tahimik na kalangitan sa gabi, habang ang kulog sa malayo ay tila pahiwatig na hindi pa tapos ang unos. Lumitaw ang kapamilya online live kasabay ng malungkot na tugtugin, isang pamilyar na himig, ngunit ngayon ay may bigat ng pangako na magpapatuloy ang paglalakbay ni Tanggol at sa bandang huli, muling magtatagpo ang kanilang mga kapalaran. Ang FPJ's Batang Quiapo ay hindi lamang nagtapos ng isang kabanata, kundi nagbukas ng isang panibagong yugto na puno ng pag-asa at pananabik. Ang mga salitang hindi nasabi, ang mga titig na hindi natapos, ay nag-iwan ng matinding damdamin sa mga manonood. Isa itong pagtatapos na sabay na nagbibigay ng kasiyahan at pananabik, sapagkat alam ng lahat na ang bawat kwentong naiwan ay muling magtatagpo sa isang punto. Doon sa sangandaan ng tadhana kung saan muling haharapin ng mga kaluluwa ang kanilang nakaraan.